Kalimutan na po yung sariling panalangin. Mga kapatid po niya, tulad po ni Apostol Jonathan, tapos si Tagudman of the House, mga bishop, si mahal na evangelist, si mahal po na Presbyter Marites. opo, tsaka mga church leader po. Grabe po, sobra po nung panalangin po nila. Yung sarili po nila, nakalimutan po nila yung panalangin po. So para pong nagiging selfless po, yun po yung Opo. nakita ninyo kung bakit nag-ano po talaga kayo na itunan. Kasi nakikita niyo po yung parang mga tao dito ay hindi na inaalala yung sarili, pero inaalala po ang Yes, iba. tama po yun. Selfless love po yun. Praise the Lord. Totoo po yun. Alam niyo po yun, dito sa church, minsan talaga, you don't realize na you forget your own because you so love the brother and sister na talagang pinagmamalasakitan mo siya kahit sa panalangin. Opo. Thank you po, Sister Yves. How about Brother Henson? Ano po yung tumatak sa inyo na talagang nakapagpasya kayo? Ako po kasi nung unang pagsamba ko po dito, unang panalangin po sa akin na ating ministro po ng Sister Billy. Yes. Naramdaman ko na po talaga na yung panalangin po niya sa akin na talagang tumatak po sa akin yung panalangin. You felt the Holy Spirit po. Tapos po yung kanta po sakto yun. Mahilig po kasi sa kanta eh. Kahit hindi po Sample mo, maganda. sample. Sample po mga ganun. Sample mo paano nila? Tigas ba? Pag ko unang narinig yung Been So Good po. Napakamulit po talaga ng sabi ko. Yes, I remember because when he got baptized, he requested for that song. Yes. It was playing, right? Been So Good po talaga. Doon ko po naramdaman na napakabait po sa akin ng Panginoon. Bakit hindi po nasabi napakabait ng Panginoon sa inyo po? Ang dami ko po kasing mga ginagawang makamundo po talaga. As in sobra na hindi ko akalain na mapupunta po ako dito na magiging ganito. Katibay yung mga kalakawan ko sa napakabait po talaga ng Panginoon. Nung una pong pananalangin sa akin ni Sister Billy, naisip ko po agad na bakit ko ginagawa yun? Ang dami palang taong nananalangin para sa akin. Bakit dumating po kayo sa reflection? O parang nag-sink in po sa akin lahat ng ginagawa kong makamundo nung pinanalangin po ako ni Sister Billy na pumasok bigla yung panalangin niya. Tas after po nang narinig ko po yung kanta, napakabait ng Panginoon, ganun. Parang di ko akalain na tatanggapin niya pa po ako, ganun. Salamat na ginawa ko. Naiiyak po ako kasi tayo kasi, di ba, pag devotion, lagi natin ipinapanalangin na ipasumbong sa atin ng Diyos yung mga nangangailangan ng kaligtasan. Amen. At napakabuti nga ng Diyos, tama kayo doon. Dahil ang Diyos tapat, pinasumbong niya talaga sa atin yung mga nangangailangan ng kaligtasan. Totoo po yun eh. Although we did not particularly pray for your names, we prayed in general na ipakilala at tumawag pa ang Panginoon ng mga ililigtas. Kayo pala yun! Kayo pala yun mga ibinapanalangin ng mga kapatid. Glory to God. Salamat po, Brother Henson. Yan po, napaiyak mo ako doon, ha? Ang hirap ko pala mag-usap. Hindi ko pala na-expect. Sister Sarah is here as well. Join us, Sister Sarah. Come here po. Yes. Yes, you are part of this po eh. Praise the Lord. Yes. Bilang po yung mga Opo, yes. Sister Sarah is also a new believer. There you go. Okay lang po. Ayan. So how about Brother Elvis and Sister Yves? Oh, sorry, Brother Elvis. Ako talaga po alam nyo, nung una talaga, nung nandito po ako nung pagpunta ko dito ng New Zealand, talagang gusto ko pumunta sumamba. Kaya, ako, lahat ng simbahan talaga pinapuntahan ko eh. Lahat talaga sinubok ko po.
Pero nung napunta ako dito, nung nakarinig ako ng pangaral, doon ko naliwanagan Amen. na yun, may apostol po talaga. Praise the Lord. Glory to God. Salamat po talaga kay Building Apostle Roger at Praise God. po ang sambayan po. Amen. I'm really blessed sa Tibay family. Because hindi lahat ng mga kapatid or new believers, especially new believers, that's normal na may pagkilala sa apostol. Yes. Amen. Kaya kahapon nga na pag-uusapan namin ni Sister Billy nung pinapanood namin yung podcast. Sabi ko, talagang tinawag talaga ang pamilya na ito. And you can see that they have this acknowledgement and recognition to the church leaders and also to the leaders here in Wellington local. Kaya biyaya ng Panginoon, kaya hindi na tayo mabibigla that their spiritual growth ay mabilis sumusbong. Yes. Amen. I'm so blessed po sa inyong boldness in terms of sharing. Amen. Like, kunwari po, the True Church, yung Good Man of the House. Amen, yes. Talagang nahahanga talaga ako na meron, hindi sila nahihiya, hindi sila natatakot na i-share and i-post ito sa kanilang Facebook Yeah, bakuran page. naman. Yes, bakuran nawa ng Panginoon. And Brother Elvis, nasabi niyo po kanina na yung pagdating niyo dito, gusto niyo po talagang mag-church or humanap ng church para magsamba. Bakit po? Is there some peace or peace po sa inyong puso na kulang? Ganun po ba yun? Ibig kong sabihin po kasi nung sa pangaral ng iba, mas iba po yung dito eh. Saka isa pa po, pati kami yung sa pangangaral nyo, bali parang yung doktrina nyo po na ano na rin namin, parang napapag-aralan din namin po. Yun. Amen. So parang na ano niyo po, na try and tested niyo po yung mga pangangaral and doctrines po ng ibang church, and dito po talaga na-satisfy ang inyong soul. Yun po ba ang tama? Praise God, purihin ang Panginoon. How about Sister Sarah? How are you po, Sister Sarah? Praise the Lord. Sister Sarah is Medyo mayaw pa. yes, Sister Sarah is very shy type, pero the fact that you're here, sitting in front of this people, yes, pinagtatubay po kayo. And how do you feel po now that you have been baptized po, Sister Sarah? Ano po ang naramdaman ninyo after niyo pong Ang nabaptize po? naramdaman ko, grabe, ang laki ng pinagbago sa akin. Praise the Lord. Tissue po. Sa kay Brother Morris, sabi ko na ako, marami kayo kwento kay Sister Renee. Glory! Simula nung nabaptize ako, nilinis na yung ano ko, puso ko, isipan ko. Diba Praise God. nakakasay na kasi lahi po namin depressed. Lagi kami, diba, mother ko, mga kapatid ko, ang aga nila namatay dahil sa depressed, hindi nila kinakaya. Ako rin naman na-depress ako dito last year. Nakukwento ko lang sa kay Sister Biko. Tapos nung nabaptize ako, yung mga iniisip ko, nawala na siya lahat. Sabi ko sa husband ko na, ang galing ni Lord kasi iniisip ko, binalik na sa pagkabata. Iniisip. Wow, Grabe, biyaya doon ng ako, Diyos. tapos hindi na ako yung, mainitin ulo, iba yung galing ko. Parang ngayon natututo na akong yung mapagpila, Yes. Praise the Lord. muna. Pero nakakamiss ako nung nabaptize ako, yung utak ko ba, yung wala nang pumapasok ng mga hindi magagandang bagay. Praise the Yung Lord. mga pangit na ano. Yung lagi na lang pumapasok sa isip ko magaganda. Tapos alam mo yung utak ko parang bumalik ka nga sa pagkabata. Amen. Naging pure. Diba? Opo, ang biyaya ng Diyos. Sister Sarah, would you like to share with us on that day, that Saturday, na dumalo po ang buong flock ng Hot Kawal with Sister Billy. Would you like to take us back there po? Ayun po, yung pumasyal sila sa aming tahanan. Hindi pa kami nag-i-start. Kinausap ako ni Sister Billy. Iba yung pili, yung alam niyo po yung kinilabutan ako habang kakwento ako sa Sister Billy. Nung pahawak akong ganyan sa kanya, ko, with Sister Billy, kasi yung tayuan yung mga balahibo ko. Kasi yung nag-share ako sa kanya ng mga sinasabi kong problema. Tapos, parang kasi kausap ko si Lord. Kasi po sa totoo lang, sobrang mahiyain ako kaya hindi kami nakakatin dito sa bahay ng Diyos. Kasi, inaano ko na ngayon po kasi, parang sabi ko, nabaptize na, ba't ako mahiya? Isipin
kami sa bahay. Grabe yung naramdaman ko. Doon ako parang ginising ni Lord. Praise the Lord. Yun yung habang nag-share ako kay Sister Billy ng mga ano, kinilabutan ako ng tayo ay mga tas Amen. napakapit ako. Sabi ko, Sister Billy, kinilabutan kasi feeling ko si Lord yung kausap ko habang sinishare. Amen. Praise the Lord. Tapos, nung time na yun, nawala yung hiya ko. Inisip ko na lang lagi si Lord. Praise the Lord. Kasi sabi ko nga sa kanila, kami, dapat masaya na kami kasi kumpleto na kami nandito sa ibang bansa. Kami ganun. Pero hindi, may kulang pa rin eh, kasi kinalakihan namin yung nandun kami sa Pilipinas. Parang hinahanap yung paglabas mo ng bahay, meron kang makakwento, matatagal. Dito hindi, kasi talagang, lalo na pag puro trabaho, bahay ka, tapos dito ko lang rin naranasan yung tatrabaho, grabe, nananakit na yung po. Katawa ko, pwede lang kung hindi magtrabaho, hindi na ako magtatrabaho, kaya Lord na lang ako magtatrabaho. Pero grabe yung bigay sa akin ni Lord ngayon na ano, kaya ngayon, ito nga, nasa harap niyo ako kahit medyo. Amen. Diyan. Diyos na mabuti! Sister Sara, when Sister Billy introduced to you baptism, right? Ano po yung pumasok sa isip niyo kaagad? Nung sinabi niya yung baptism. Ako muna sabi niya, kasi nag-share na ako ng mga problema ko, kumbaga tama siya, sabi niya, pamilyar ka ba sa baptize? Sabi ko, gusto ko na po talagang magpagano, kaya lang po nahihiya ako. Sabi sa akin ni Sister Bill, hindi ko makalimutan kasi kaya daw ganito yung pag-iisip ko kasi nga hindi pa ako nababaptize. Totoo siya kasi simula nung nabaptize ako, hindi na ganun yung isip ko. Praise the Lord! Praise the Lord. Hindi na ako pagpapasok na hindi maganda. Hindi na siya nag-i-stay, talagang nilalabanan na siya ng Holy Spirit. Amen. bumalik yung pag-isip ko, bumalik sa paglabanan na Praise walang the Lord. problema na Amen. kahit may problema ka ngayon, hindi naisip ko eh. Tapos yung mga financial, hindi ko na po iniisip. Praise the Lord. Iniisip ko na po si Lord na ibibigay na rin Amen. Amen. Nagkaroon tayo ng kapayapaan. Thank you, Holy Spirit. Ayun yung magandang kapayapaan sa ating isip at sa ating puso. Yun po kasi yung wala sa akin, kaya Praise siguro the Lord. nagkakaganto. Amen. Tunay mga kapatid, kay Sister Sarah, what she is experiencing right now is the fruit of the Holy Spirit. Amen. That's true. Alam niyo mga kapatid, the reason why we really encourage everyone to be baptized, of course, kailangan tanggapin mo at maunawaan. The reason why we encourage everyone to be baptized is for them to receive the Holy Spirit. Kasi minsan hindi pa yan maunawaan ng mga bisita or mga bagong mga kaibigan. But when you receive the Holy Spirit, that makes the difference. Doon natin makikita yung kapayapaan sa isip natin. Pagpapahina, ano ba yun? Pagpapahiluhod. Pagpapahiluhod. Yes, yung hindi ka, isa pa yun, yung hindi pa po madaling magalit. You are sa isip mo, you're very peaceful. Amen. Kindness. Yan ang lahat ng bunga ng Banal na Espiritu. That is why baptism is very important. Amen. Kaya kapag tayo, ina-encourage natin ang ating mga kapatid, mga dinadalang mga bisita dito sa church, yun ang kahalagahan nun. Amen? Para matanggap nila yung Banal na Espiritu. Huwag tayong mahiya to encourage them to be baptized Exactly. as soon as possible. Amen. How about Brother Joseph Panto po? Mukhang madami po yata siyang ano eh. Nagpayo ko na si Brother para marami na siya. Okay. Ano po yung mas tumatak sa isip ninyo na talagang nasabi niyo po na ito na talaga ang church na dadaluhan ko? Ganun po. Ano po kasi mula sa Pilipinas, nakilala ko sa spot, 1 month before. Pero sabi niya po, yun nga, magpapabautismo na. Pero sabi mo 1 month. Kasi parang sinusubok ang Diyos. Yung makapagtagong na po ito. Kaya pero nag-charge na po ako. Kasi hinahanap ko po talaga eh. Halos, alam niyo po yun, mula umaraw, hinahanap ko yung church. Pero yung church, nasa highway po pala. Pero hindi ko po kasi makita yung yung signboard ng church na yun. At saka school siya. Sa taas church, sa baba school. Hinanap ko yun, naglakad ako, pabalik-balik, kinabukasan, babalik ulit ako. Pero manggagaling pa ako ng Tarlac.
magbabasa ko. Yan, 1 month, talagang pagbagbaka. Tsaka, hindi pa talaga ako, iniisip ko na. Pero nag-church ako, pumunta ako ng Sunday worship. Yan. Pagkalinggo, pumunta ako. Pero meron ng sa amin. Meron ng lokal. Pero doon talaga ako. Tsaka inanap ko yung bahay nila, yung bahay ni Lola, mother ni Ivan. Hinanap ko, tapos mga 1 month nagpa-bautismo na ako. Tapos yun, tuloy-tuloy pa rin hanggang lalo ko pang nakikilala ang Diyos. Tsaka yung malaking pinagbago pa sa sarili ko na dati na yung mga katrabaho ko, mga kaibigan ko, alam mo yung, di ba, tayo na dati pang hindi pa manampalataya, konting lang, yayain ka nila. Pero ako, sarili ko, pagdating na ng Sunday, ang focus ko na, pupunta ng church. Hindi na yung pagka-Sunday, alam naman natin na minsan yung mga katrabaho natin, mga kaibigan natin, mga nasa paligid na iayain ka na sa ganito ganyan. Kung titingnan lang sa aking sarili, baka nung nasa Pilipinas, baka yung buhay ko hindi naabot na ganito, kaya nagpapasalamat ko sa Diyos. Kasi nung napunta ako dito, parang yung katawan ko, parang yung sakit na nararamdaman ko, tunay na ang Diyos, bibigyan kanya ng dadagdagan ako ng buhay o kalakasan. Kasi kung doon lang sa Pilipinas, talagang baka ang buhay ko ay patapon na, gano'n. Tsaka bilang na, hindi na ako abot ng ganito. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Bata pa po kayo. Hindi, totoo po kasi yung nanay ko. Oh yes, the history. Yes. Ako, high blood yung nanay ko. That's true. 50 years old. Namatay na siya. Kaya lahi namin ng high blood. Pero nung ako dito, Isipin mo lang yung New Zealand, parang bumaba yung Oh, praise the Lord. Praise the Lord! Salamat po sa mga natin, mga nurse, elder, salamat. Tsaka sa mga panalangin ko ng mga kapatid. Malaki kong bagay yun yung pinapanalangin yung isa yun. So, naramdaman niyo po talaga yung pag-ibig. Yan po, yung po nakita ninyo sa church. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, Brother Beats, meron po ba kayo No, I agree with Brother Joseph. Kasi nakita naman natin lahat ng mga panalangin din na tinugon ng Panginoon. Amen. Naalala ko nga, regarding sa health ng ating kapatid, inaalala niya yung blood pressure. Because it's 190 Yes. over something, Sa right? Pilipinas po. Taas. And then, nung dumating yung medical examination and result, biyaya ng Panginoon, cleared siya. Kaya talagang walang imposible sa Panginoon. Sa ano mga aspeto ng buhay na talagang hinihiling natin sa Kanya. And also, I'm so blessed because, bilang new believer, yung maipagtagumpay yung araw ng linggo, maraming bagay na Praise yun the Lord. Amen. Diba? At nagpapasalamat kami sa inyo dahil lagi po kayong ipinagtatagumpay ng Diyos. Amen. Nagaluhan ang araw ng linggo. Ayan, napakalaking bagay na po yan na pagpapanimula bilang isang new believer. Ngayon po, bilang isang new believer, this is our last question. Ano po ang inyong maipapangako sa Diyos? At alam po natin kapag tayo nangako sa Diyos, dapat tutuparin po natin. Amen. Amen. Ano po ang maipapangako niyo sa Diyos bilang mga mananampalataya? Ako na po. Or kung you cannot commit, ano yung nasa na po? What are you desiring? Yes, nasa. Yes. Yes. Parang Ako po, just a little story po. Okay, sige po. Back from the Philippines. Bago Parang si Vice ganito. it's a little. Sige po, go on. Hindi po, nagbakasyon po ako nung last po kasi ito po yung pinaka-totoo na po siguro para sa akin. Nagbakasyon po kami ng magpapamilya, tas may inasikaso po kami, tas
pero hindi ko pa po kilala yung Panginoon po. Pero dati po kasi, nag-church na din po ako, pero ibang doktrina po. Ibang-iba po sa PMCC po. Tapos, nung August 16 po, 2024, bago mag-birthday yung papa ko, August 17 po yung birthday ng papa ko, na-accidente po ako. Na-accidente, muntik na po talaga akong mabawian ng buhay ng talagang hindi ko na po, nung pagka-accidente ko po, umaga po yun, alas 6 po ng umaga, galing po sa makamuntong gawain po, kasama mga tropa-tropa sa Pilipinas. Tas bandang alas 7 po ng umaga, na-aksidente po sa dike, sa mega dike po sa Pampanga. Tas pagka tayo ko pong ganun, kala ko patay na ako kasi wala pong tao sa paligid. Tas meron na po palang kumakatok sa akin sa sasakyan. Meron na pong kumakatok sa akin sa sasakyan, hindi ko pa po marinig. Tulog pa daw po ako sa sasakyan, nakaganon po ako sa manubela. Tas pagkatayo ko pong ganun, kala ko patay na ako kasi wala po akong marinig, wala po akong nararamdaman. Talaga, as in, parang kala ko po kaluluwa na ako. Doon ko po na-realize na bakit po Kailangan naman. Tinitiyak ko lang po na. Mga sa camera, wala kang kausap. Masyado po kayo serious eh. Okay, go. totoo po talaga. Pagbalik po dito, parang naging akma po lahat. Pagbalik ko, nakapasok po ako sa bahay dalanginan po, sa inyo po, sa Panginoon. Na naniwala po talaga ako na hindi naman pala kailangan yun para sumaya. Panandalian saya lang pala yun. Pero yung lagi mong ginagawa sa church, yung parang na-addict na po ako sa church eh. Parang gusto ko addict na po ako sa church. We actually use that word. Yes. And it's biblical. Yes. Opo, tas sa ibang kapatid po nagtatanong po ako paano magbasa ng Bible, gano'n sa gabi. Nagbabasa po talaga ako ng Bible po. Kunwari po, walang ginagawa, gano'n, magbabasa po talaga ako ng Bible. Yung 4 major Gospels po. Amen. Praise the Lord. Uy, mahamot kayo sa new believer, mga kapatid. Okay. Tsaka po, pag Bible, paborito ko po talaga Bible study sa ano po, kasi mas malalaman. Maraming learnings po. Lalo na po si Elder Vince, ang galing po yung message niya. Totoo po na si Elder Vince po talaga pag siya po yung nag-message sa Bible study po. Biyaya po talaga yung message niyo po. Praise the Lord. Yun po parang dati po pag Sabado nights, di ba po? Alam na, tas mga tropa ko po kasi mga Kiwi ganun, tas mga local po. Pero ngayon po, pag Sabado na, ano? Ay, wala na po, church na po. Ay, worship team. Biyaya po talaga, biyaya po na lagi na ako nasa church na yung, ikaw po hindi na, totoo po, ikaw po mismo, kunwari, inaalok pa, hindi ikaw yung tatanggi. Hindi po ikaw yung tatanggi. Yung sarili, yung parang yung katawan po mismo na yung umaalis sa Praise the Lord. yun po talagang napakabuti po sa atin ng Panginoon talaga. Hindi naman po nagtataka yung mga magulang ninyo kung bakit nagkakaganito po kayo. O natutuwa po sila sa Natutuwa po talaga. First time ko pong makasama sila nung isa. Pero ang panalangin ko po talaga na makasama talaga sila dito. You know what? The reason why God called you is because you will be the beacon of light in your family. Yes, I agree. Yes. Pinapakita ko po talaga sa kanila na, Nak, saan ka? Pag tumatawag po sila, dati po pag tumatawag, Nak, saan ka? Dito ako. Uwi ka ng maaga. Tapos, nung gagawin ko, Nak, no ka rin ako. Saan ka na? Nasa church po. Sige, ingat ko dyan. Thank you so much for brother. Layunin ng Diyos sa
sa buhay ng isang tao. Kasi bagaman we made many mistakes sa past natin. Sabi nga sa Bible, all things work together for good for those who love Him. Kaya lahat ng mga pangyayari na nangyari sa ating nakaraan, kinakasangkapan din yun ng Panginoon. Amen? Para madala ka sa talagang layunin niya. Amen? And now that you have your second life, amen, binigyan ka ng pagkakataon na makilala mo ang Panginoon. Amen? Pero siguro kung hindi nangyari yung mga bagay na yun, you will never see the impact of what you have right now, where you at right now. Amen? Kaya malaking bagay na sa kabila ng mga pangyayari na yun, binuksan mo yung puso mo para sa Panginoon. Amen. How about Brother Elvis and Sister Ines po? What is your desire as a family? Dati po kasi nung nasa Pilipinas po kami, nakatira po kami sa side ng magulang niya, sa likod po kami. Parang ang bigat po sa pakiramdam po kasi mga magulang po niya ayaw po sa amin, pati mga bata po. Pero kahit ganun po sila sa amin, hindi ko na po iniisip yung kasi sabi po ng asawa ko, tapos lang isip, importante tayong dalawang isa. Amen. Truly. Kaya minsan, siya lang po yung inaaway ko po. Inaaway ko siya lagi kasi yung mga magulang po niya, kahit gano'n sila, masyado po sila respeto po. Good. Sabi ko sa kanya, So yung desire niyo po is parang gusto niyo laging maipanatili yung pag-ibig bilang Amen. mag-asawa at sa inyo pong whole family and extended families. Yes. bali, kasi wala na rin po akong magulang, kaya sabi ko sa kanya, yung magulang ko, sinuturi ko na po siyang mga magulang. Kaya yung pagmamahal ko sa aking magulang dating yung mauna po, ibubuhos ko po sa magulang ko. Kaso yung ganun po yung nangyari, kaya parang ang sakit ko sa pakiramdam na sabi ko, Lord, ikaw na po bahala. Amen. Tapos po yung puso nila na parang mahal po kami, pati mga bata po, ayaw pong biga po ng ano po nila sa amin. Hindi ko rin po alam, wala naman po kami pinapakitang di maganda. Kaya siguro ito po yung daan para madala po kami ni Bro Elvis sa New Zealand. Praise the Lord. Purihin mo. Ako po, yung kay Brother Elvis, yung yung sinabi niya na hindi niya susukuan ang kanyang kapatid. Amen. Bakit po, Brother Elvis? Simula't simula po kasi kung saan talaga ako pumupunta. Sumusunod yung kapatid ko eh. Kaya Parang ramdam ko nabalik na, din po kayo. opo, kung saan ako nagtrabaho, andun din siya. Yun, kaya nararamdaman ko rin na, kasi yung kapatid ko masunurin po sa akin kasi yun eh. Sumusunod sa akin kung anong sasabihin ko sa kanya. So ngayon eh, nagkahiwalay kasi meron na rin po siyang kinakasama po. Yun, pero yun po, hindi ko talaga susukuhan yun. Pero ramdam na ramdam ko na gusto niya rin pumunta dito talaga. Praise the Lord. Ay, bakit ganun na lang po yung desire niyo na gusto niyo din siyang masama sa paglilingkod? Ayun sinabi ko nga po sa inyo na ang sarap kasi yung pagkalooban kayo na buong pamilya po na isa lang yung layunin nyo yung maglingkod po sa Panginoon. Ayun po talaga kaya gustong gusto ko rin po na dumalo siya dito. Amen. Para maramdaman niya na kahit malayo po siya sa aming magulang, nandito po yung kalinga po na Amen. Praise the Lord. Anong kaligtasan, kagalakan ng inyong nararamdaman sa church, gusto niyo din po yun ng kanyang maramdaman. Amen. Opo. Yes. Okay, Brother Joseph Pato po. Ano po yung nasa? Siguro, ang nasa ko po, ganun din po na sana balang araw din po yung mga pamilya ko. Makakait po sila sa Amen. Walang imposible sa Diyos. palataya. Tulad po ng ating kapatid Mr. Louie na nakakain na po ako na ginamit siya ng Diyos. Ganun din po sa pamilya ngayon na kinakasama ko. Siya naman yung daddy. Nagpapasalamat din ako sa kanila. Sa kanilang mga suporta sa aming dalawa. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos kasi kundi din dahil nag-home free,
Doon sa Completuve, sa Pilipinas. Ang 50th church Ako, anniversary. nakasama ko po sila. Talagang yung pagtanggap nila sa akin, kahit na first time nila akong nakilala at nakita. Sobrang ang bait po nila sa akin. Tsaka, yung pong lalo po akong lalo po akong nalapit sa Diyos. At tsaka, nung buhay po po natin, good man of the house, yung pong siya, ng ating buhay na apostle, nung dito, nung nakita ko po talaga na at saka yung pagkakaisa ng Port Watch. Amen. First time po kasi nakasama doon. At kasama ko po yung pamilya na kinakasama ko ngayon. Sobrang iba yung pakiramdam ng daming tao, hindi lang yung at saka lang ng Diyos na yung kinabubuti ng Yes. yung ganong magpakiramdam na makakasama ka sa na kahit bago ka pa lamang, pero yung welcome nila sobrang Praise the Lord. sobrang saya. At saka talagang yung tunay na maka-apostol ang Amen. ipapahan nila sa mga tao. Amen. Yun lang. Praise Praise the Lord. So talagang ang pagnanasa talaga nila is makasama For din the nila family. yung family nila. Yes. Thank you po. How about Sister Sarah? Being the last. Ano po ang inyong? Po, yung nasa Pinas pa kami. Grabe din po yung yung hirap na pinagdaanan namin sa medical, lalo na po ako kasi nakitaan pa po ako ng spot sa baga, nagkamot pa po ako. Nawala na ako ng pag-asa, like tinawi yung husband ko na. Ayaw naman kasi talaga namin pumunta rito. Kasi nga, mas gusto namin sa Pilipinas. Kasi siyempre, parang nakikita ko yung asawa ko na gustong-gusto niya dito kami. Tapos, kayo nga po, yung pinapipray nyo nga po kami kasi di ba po si Brother Moles, 2019 pa sila, nag-church dito. Tapos pinapipray nyo po kami mga asawa nila na mga pamilya. Tapos simula nung pinapipray nyo kami, tapos nangako po ako, di ba sister niya, sabi ko, pag punta ko po namin dito, magsasamba kami, sabi Praise ko God. gano'n. Lagi na kami kaso nabaliktad yung paa ko kasi nung nagtugtong ako dito, nagkatrabaho ako. Baga kinalimutan ko si Lord, nasilaw ako sa sahod, alam niyo po yun. Tapos biglang umali yung taksan, parang may umalo sa akin, hindi ko alam. Huwag mo sambahin ng pera, sambahin mo si Lord. Araw-araw kami mag-church, pag nawala yun eh. Nung napunta kami dito, nagkatrabaho ako, nasilaw ako sa sahod. Pero yung sahod na yun, yung nagdala ng malaking problema sa akin eh. Yung na-stress ako, na ako, yun alam niyo po yun. Kasi sabi nga nila, huwag niyo sambahin ng pera, sambahin niyo si Lord. Kasi ang pera panandalian lang yun eh. Lord, pangamang buhay yan. Na-realize na kaya nagbalik loob ulit ako ngayon. Tapos pinangako ko kay Lord na hindi ko na siya tatalikuran. Praise God. Talagang nilalakas ako na lang ang loob kong harap sa inyo kasi iniisip ko talaga si Lord kayo. Praise the Lord! Amen. Yung loob kayo maging malakas. Kaya tayo po mga kapatid, wala namang problema magtrabaho, di ba? Pero ang pera, panandalian lang yan, magkakasasambahin mo. Kahit na hindi ang buhay natin. Sila lang sambahin natin. Amen. Pinapangako ko na lagi na ako maglilipot kayo. Wow. I love the honesty. Yes, that's true though. That's true. And it takes guts to say that in front of so many people. But we learn from it, Yes. Sister Sana. Thank you so much. Thank you so much po sa inyo. Palakpakan po natin sila mga kapatid. Thanks for braving this interview and for sharing all your experiences. You can now leave the group. Praise the Lord. Wow. This is so... You know, kailangan natin ng joke sometimes, mga kapatid. Kasi masyado kayong serious, baka hanggang mamaya iyakan tayo. But thank you, Lord, for all our brothers and sisters na talaga namang... Matawa ka ba? Iyak ako doon ah.
Yes, I heard this little story ni Brother Henson. Yes. Thank you so much. And palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Siya ang tumawag sa kanila. Amen. Para tayo ay sama-samang maglingkod. Praise the Lord. Yan. Kaya mga kapatid, congratulations po sa ating mga new believers. Welcome to the church. Ayan. Patuloy lang po kayo sa paglilingkod. And tayo pong lahat ay we are all instruments, no? Para hanapin yung mga nawawalang tupa. At tayo kapag naging kabahagi sa misyong ito ng ating Panginoon, masaya tayong nakikita natin ng mga new believers na kasama nating naglilingkod. Purihin ang Panginoon. Lord to God. Praise the Lord. Yes. Okay, Okay. tayo po yung mga langin. Hallelujah.